Good morning, good afternoon, good evening. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, naway pakisamahan ninyo ako na basahin ang Book of John chapter 6 verse 1 to 18. But before reading the Book of John, we will read first the reminders of God written in Romans 10 verse 17. Romans 10 verse 17. So, then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. And in John chapter 3 verse 19. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ito nga ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. And in Matthew chapter 5 verse 14, Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. And in verse 16, Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ng inyong Ama na nasa langit. And we'll go back to John chapter 8 verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. And in Proverbs chapter 6 verse 23, For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. And in Psalms 119 verse 1, Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. And in John again, chapter 6 verse 63, It is the Spirit that quickeneth,
the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. And in 2 Timothy chapter 3 verse 17, let's begin to 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Now we will proceed to the book of John, chapter 6. May God use this verse for you to subscribe, like, share, and comment na rin po the verse from John chapter 13, verse 34 to 35, and Galatians 6, verse 10. Now we'll proceed to the book of John chapter 6, verse 1 to 18. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. At sumusunod sa kanya ang lubong maraming tao, sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. At umahon si Jesus sa bundok, at dooy naupo siya na kasama ng kanyang mga alagad. Excuse me, sorry po. And the Passover, feast of the Jews, was nigh. Malapit na nga ang Paskwa, na pista ng mga Hudyo. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata, at pagkakita ng lubong maraming tao ay lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ng mga ito? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do.
At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, there is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapwat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. Sabi ni Jesus, inyong paupuin ng mga tao, madamo nga sa dakong yaon, kaya nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down. And likewise of the fishes, as much as they would. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay, at nang makapagpasalamat, ay pinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis, upang walang anumang masayang. Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabi sa nagsikain. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of a truth that prophet that should come into the world. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain, himself alone. Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. And when even was now come, his disciples went down unto the sea. At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kanyang mga alagad sa dagat, and entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them. At nagsilulan sila sa isang daong,
at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. At madilim na nga at hindi dumarating sa kanila si Jesus. And the sea arose by reason of a great wind that blew. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. May God bless you more and good day po.